So, eto na mga sangkay. Marcoleta, binigwasan po ni Senator Lacson. May breaking news po tayo ngayon. Pag-usapan po natin. So, alam nyo guys, nag-umpisa ito sa parinigan. Ay, hindi naman po nagparinig si Lacson eh. Nag-umpisa to sa pagpaparinig mga sangkay kay Lacson. No? At ngayon, mga sangkay, mukhang nalaman na po ni Lacson, eto na. Mayroon pong balita. Naku, binalikan po itong si Marcoleta. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayon sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po ng inyong mga lugar. Para syempre, magkakilala po tayo dito sa YouTube at Facebook. Eto na nga mga sangkay. Pinalagan daw po ni Senador Panfilo Lacson ang paratang sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta na umano'y pinakikialaman niya ang trabaho niya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ay, naku po, ayan na. Sa pagsisiyasat daw po sa gulo, kaugnay sa substandard at ghost flood control projects. Hindi ko alam mga sangkay, bakit ganun? Bakit tila baga nauurat itong si Marcoleta na itong si Lacson may mga ibinubulgar. Samantalang dapat nga matuwa pa siya dito eh. Kasi nakakatulong po ito. Nung nakakatulong po ito sa pagsisiyasat natin tungkol po dito sa mga buhaya sa ating gobyerno. Napanood ko kasi mga sangkay, napanood ko yung isang episode kung saan andun nga po yung si Marcoleta at ang dalawa pang host mga sangkay ng isang segment. Ngayon, bagamat hindi ko alam kung may nabanggit sila doon eh. Parang wala naman, pero halatang kung sino man ang halatang si Lacson eh. Ngayon, mga sangkay, pinalagan. Ito, tingnan po natin. Ayon po dito, pinalagan ni Senator Panfilo Lacson ang paratang sa kanya. Ayon po dito, sa programa ni Marcoleta sa telebisyon, ipinahiwatig nitong gusto ni Lacson na baguhin ang schedule ng pagdinig ng komite dahil ayaw niyang mamuno ito sa investigasyon sa kontrobersiya ng flood control projects. Eto na mga sangkay. Nagkakalabasan na po. Alam nyo, nung una pa lamang po na salpukan, mga sangkay, kakaupo pa lamang po ni Marcoleta bilang senador. Naalala nyo yung impeachment laban po kay VP Sara na binasura? Ayun di pa binasura. In-archive. Ngayon mga sangkay, ang unang bumara na matibay-tibay kay Marcoleta, kay si Lacson. Kasi yung iba dyan, hindi nila kaya eh. Pero si Lacson, marunong eh. Binara niya kasi wala daw ito dito sa, wala yung ginagawa niya, wala sa kung ano ang tuntunin ng Senado. Ngayon, doon po, talagang napahiya po doon si Marcoleta. Ewan ko kung ito ba yung karugtong. Sa kanyang TV program, sabi dito, pinipintasan niya kami. Ayan na. Ito yung pahayag ni Lacson. Sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami. Sabi niya, pinanghimasukan daw namin siya sa kanyang mandato. Walang nangihimasok dito. Gusto naming lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Exactly. Wala naman pong problema doon eh. Ano ba ang inangak kasi? Dapat nga tulong-tulong po dito eh. Ang problema nga lang dito mga sangkay, dapat talaga ang nag-iimbestiga dito, hindi po yung Senado at Kongreso. Dapat mga sangkay, hindi House at Senate ang nag-iimbestiga. Kundi, isa pong private body na pwede pong gumawa ng hakbang para dyan. Or separate. Kasi mga sangkay, kung itong mga ito ang magpapaimbestiga, then pare-parehas may mga sabit yan eh. Sila nga po yung iimbestigahan dyan eh. Diba sila po yung may mga senador na involved. May mga congressman na involved. So bakit sila magpapaimbestiga, diba? Sabi ni Lacson, maging sina Senador Francis Pangilinan at
Minority Leader Soto III ay pinuna rin ni Marcoleta dahil sa pagmungkahi ng independent body para imbestigahan ang anomalya sa flood control project. Tinukoy ni Lacson ang programa ni Marcoleta noong Agosto 29 kung saan pinuna siya nito dahil humiling siyang i-reschedule ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa September 1. Ito ay dahil nakatakda ring magsagawa ng pagdinig ang Senate Finance Committee hinggil sa 2026 budget sa parehong araw. Wala naman palang problema doon. So anong pinanghihimutok nila Marcoleta? Yun lang naman pala yun. Di ba? Ang mahirap diyan kasi parang ang gusto ata ni Marcoleta, siya yung pinakamatalino, siya yung pinakamagaling. Dapat ako yung ganito. Hindi. Sa Senado po marami po diyan marurunong talaga maliban po kay Robin Padilla, kay Bato, yung mga yan, kay sino pa ba yung mga hindi marurunong diyan? Si Lapid, hindi yan. Pero karamihan diyan marurunong. So hindi po pwedeng walang po pwedeng mag-motion diyan. Walang pwedeng magpahayag ng kanilang kasi tatama daw mga sangkay sa hearing din na gagawin para po sa budget, National Budget 2026. Ayon po dito, nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project alas 9 ng umaga. Habang ang Finance Committee ay may pagdinig sa alas 10 ng umaga. Nasisimula ng briefing ng Development Budget Coordination Committee or DBCC hinggil sa proposed fiscal year 2026 National Expenditure Program. Okay. Sa kanyang programa, tinanong ni Marcoleta ang pangangailangan ng rescheduling at idinagdag pa na talagang ayaw nila na makapagsisimula ako ng pagdinig. Nako, ayan na mga sangkay. Paliwanag ni Lacson, hindi lang si Marcoleta ang kanyang pinakiusapan dahil parehong mahalaga ang dalawang pagdinig. Diba? Parehas mahalaga. So, hindi pwedeng magtama kasi parehas nga po mahalaga. Ewan ko ba bakit pinagpipilitan? Diba? Pwede namang i-reschedule. Diba? Hindi lang siya pinakikiusapan ko. Ang manifestation ko, baka pwedeng paghiwalin ang petsa. Kasi parehong napaka-importante. Hindi ko naman minimenos ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-recognize ko nga ang kanyang mandato. Gusto ko, sabi ni Lacson, i-correct ang impression na pwedeng nakikreate ni Senator Marcoleta. Ayoko ng away. Pero pag inaway niya kami, aawayin ko rin siya. Naku, ayan na po, mga sangkay. Saan kayo? Sa pula o sa puti? Well, mga sangkay. Ang napupuna ko lang din po talaga dito, mukhang na gustong angasan ata ni Marcoleta itong si Lacson. Kasi si Lacson, nakita nyo yung mga ni-reveal niya? Matitindi mga sangkay. Malulupit talaga yung mga ni-reveal ni Lacson. So, talagang may punto yung kanyang mga revelasyon patungkol sa flood control projects. Sabi ni Lacson, balak niyang dumalo sa Finance Committee. Hearing alas 10 ng umaga, ngunit maaari rin siyang dumalo sa unang bahagi ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung ito'y magsisimula sa takdang oras na alas 9 ng umaga. So, talagang dikit. Pero ayun na nga po, mukhang nagkakainitan mga sangkay kasi nung impeachment pa lang, binara ka agad pa itong si Marcoleta ni Senator Lacson dahil nga po sa maling pagsasagawa. Gustong ipaano ka agad, ipabasura mga sangkay, 'di ba? Ngayon, baga, kung mayroong isa sa marunong diyan, itong si Lacson diyan sa Senado. Itong si Marcoleta, marunong din naman, kaya nga lang mga sangkay may konting angas . Itong si Lacson, hindi po pulis yan, general po yan. Mga sangkay, pero may utak, hindi po katulad kay alam niyo na 'yon. Yung isang senador na alam niyo na, pulis din. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay?
comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.